Welcome to Church So Blessed Kemanava, Holy Week Special. 7 final statements spoken in pain, yet filled with eternal purpose. Words that echoed through the centuries, shaking kingdoms, breaking chains, and opening the gates of heaven. In these last words, we hear the heart of a Savior, full of mercy, full of love, full of victory. This is a story of sacrifice, love, grace, and life-giving redemption. This is the 7 last words of Jesus that changed the world. Magandang umaga po sa ating lahat. Isa po pinagpalang araw sa atin. I hope and pray na nag-enjoy tayo for the past days na pinag-uusapan po natin yung the 7 last words of Jesus that changed the world. Actually po nakakatuwa sapagkat ito po yung unang beses natin sa simbahan sa CSB Kamanava na maglabas ng ganitong videos para po i-encourage ang bawat isa sa kung ano ba yung kapangyarihan na at pagtatapos na ginawa ng Panginoong Jesus doon sa cross. So sa umaga pong ito, itatackle po natin yung sinabi ni Jesus na huling-huling mga salita. Ito pa yung pang 7 words ni Jesus. Ang sabi po niya dito, Father, into your hands I commit my spirit. Sa Tagalog po, Ama, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Babasahin po natin itong Luke chapter 23 verses 38 to 49 para mas maintindihan po natin yung buong konteksto bago sabihin ni Jesus, itong Father, into your hands I commit my spirit. Tignan niyo po. Sabi po dito sa verse 38, sa itaas niya ay mayroon ding sulat na nakaukit. Ito ay nakasulat sa titik na Griego at sa Latin at sa Hebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Nilait siya ng isa sa mga salarin na nakapako sa krus at sinabi, kung ikaw ang Mesiyas, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Sumagot ang isa at sinaway siya ng sinabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos na ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan? Tunay na ang kaparusahan sa atin ay matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran ng ating ginawa. Ngunit ang lalaking ito ay walang nagawang anumang pagkakamali. Sinabi niya kay Jesus, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa paghahari mo na. Sinabi ni Jesus sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ang oras noon ay halos ika-6 na at dumilim sa buong lupa hanggang sa ika-9 na oras. Ang araw ay nagdilim at ang tabing na banal na dako ay napunit at nahati sa gitna. Si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig. Sinabi niya, Ama, sa iyong mga kamay ay pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nalagutan siya ng hininga. Verse 47, nang makita ng kapitan ang nangyari, niluwalhati niya ang Diyos at ang kanyang sinabi, tunay na ang lalaking ito ay matuwid. Nakita ng lahat ng mga tao na nagtipon sa dakong iyon ang mga bagay na nangyari. Nang makita nila ito, sila ay umuwing binabayo ang kanilang mga dibdib. Ang lahat ng mga nakakakilala sa kanya ay tumayo sa malayo. Nakikita ng mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea ang mga bagay na ito. Dito po sa istoryang ito, makikita po natin na may isang kriminal ang nagdududa kung kaya ba niyang iligtas ang kanyang sarili at silang dalawa. Samantalang ang isang kriminal naman ay pinili na magtiwala kay Jesus na walang kasalanan pero yung kinuha yung mga kasalanan natin para tayo ay mailigtas. Sinabi ng ikalawang kriminal na ito, Jesus, ikaw ay hari, no? In-acknowledge na si Jesus ay hari, na may kaharian at sinabi niya, Jesus, isama mo ako kung saan ka man paroroon. At sinabi ni Jesus, isasama kita sa paraiso. Parang sinasabi ni Jesus, isasama kita sa aking kaharian.
batay po sa pananaw ng dalawang kriminal, makikita po natin na ito po ay sumasalamin sa perception or sa pagtingin ng mga tao sa panahon natin ngayon. May dalawang klase ng perception. Ang una po ay ang perception sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Ang ikalawa naman ay paggawa sa kalooban ng tao. Ang kalooban po ng tao ay sinasabi, ikaw ang Diyos! Makapangyarihan ka! Hindi mo kinakailangan maghirap. Actually, pwede mong ipatawag ang mga anghel para iligtas ka. Iligtas mo yung sarili mo. Hindi mo na kinakailangan pagdaanan pa ang mga ito. Yun ay kalooban ng tao. Ang isa naman ay kalooban ng Diyos na nagsasabing, sa tanging paghihirap lamang ni Jesus, sa tanging sakripisyo lamang ni Jesus, ang ganap na kalooban ng Diyos para iligtas tayo ay siyang makapangyayari. Ang kabayaran ay ang sakripisyo na kinakailangan niyang gawin, at upang magawa ito ay kinakailangan niyang lubos na sumuko sa perpektong kalooban ng Diyos Ama. Kaya nung sinabi niya, Ama, sa iyong mga kamay inihahabilin ko ang aking espiritu, ito ay sumisimbolo sa ganap na pagsuko sa kalooban ng Ama. Or English, it symbolizes a total surrender to the will of the Father. Ano yung matututunan natin mula rito? Nais nating lahat na gawin ang kalooban ng Ama sa buhay natin. Sapagkat ang buhay po walang saysay kapag hindi po kasama si Jesus dito. Parang tayo po ay nabubuhay lamang sa sarili natin na walang konkretong direksyon at walang patutunguhan kung tayo po ay nabubuhay lang sa ating sarili. Ngunit ang Panginoon po, dahil sa Kanya, nagkaroon ng saysay ang ating buhay. At dahil dito, hindi lang saysay na kung saan meron tayong rason para mabuhay, pero meron din tayong assignment o yung tinatawag na perfect will of the Father na gagampanan po natin sa tulong po ng banal na Espiritu, ng grasya ng Panginoon sa buhay natin. So, tulad ni Jesus, paano po natin magagawa ang perfect will of God o ang perpektong kalooban ng Diyos para sa atin? Number one, ito po, buong pagsuko sa kalooban ng Ama. Kung wala po ito, malaki po ang posibilidad na piliin po natin yung maluwang na daan, yung daang madali, yung daang tinatahak ng nakararami. Yung buong pagsuko po, ito po yung nakangahulugan na sa kabila ng sakit, sa kabila po ng paghihirap, at kawalan ng kasiguraduhan, isusuko pa rin natin lahat sa Panginoon at hahayaan natin siyang gumawa ayon sa kanyang kapangyarihan. Hahayaan natin siya, hahayaan mo siya ang gumawa ng tanging siya lamang ang makakagawa. Yun po yung number one, no? If we desire to do the perfect will of God, we have to fully surrender our lives to the Lord. We have to fully surrender our own will to the Lord and let His will ang siyang makapangyari sa life natin. So that's number one. Number two, kapag hinangad natin ang kalooban ng Ama, kailangan din natin ng pagkamatay sa sarili at hayaan po nating mabuhay si Kristo sa atin. Paano tayo mamamatay sa sarili natin? Ito ba yung physical na death? No, hindi natin pinag-uusapan yung babawiin natin yung sarili nating buhay. Ito po ay may patungkol sa pagkamatay sa sarili nating laman, sa sarili nating kagustuhan, at sa sarili nating kalooban. Ito po yung pagwaksi ng makamundong bagay sa ating buhay, pagputol ng koneksyon nito, pagbibigay daan na ang Panginoong Jesus ang mabuhay sa atin, yung kanyang puso, yung kanyang salita, yung kanyang paghahari sa ating puso, sa ating buhay. Ito po yung pamumuhay ayon sa Espiritu. According nga sa Romans chapter 8, maaaring pwede ka lamang mabuhay sa laman o pwede kang mabuhay sa Espiritu. Pag sinabing you die to yourself, ikaw ay hindi na nabubuhay sa laman, pero ikaw ay nabubuhay na sa Espiritu. Ang ganda po ng sinabi sa Romans chapter 8 verses 5 to 8. Sabi po dito, ang mga namumuhay ayon sa laman ay iniisip ang mga bagay ng laman, ngunit ang mga namubuhay ayon sa Espiritu ay naiisip ang mga bagay ng Espiritu. Ang pag-iisip ng laman ay kamatayan,
ngunit ang pag-iisip ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Ang pag-iisip ng laman ay laban sa Diyos, ito ay nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, at hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos at hindi rin ito kayang gawin. Kaya't ang mga nabubuhay sa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. Those who live in accordance to the flesh have their mind set on what the flesh desires, and those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. Those who live in accordance to the flesh, it leads to death. The mind of the flesh is death, but the mind of the Spirit is life and peace. So kaya kung gusto po natin, hangarin po natin ang kapayapaan at totoong buhay, ito po yung tanging paraan. Piliin po natin yung pamumuhay sa Espiritu at pagkamatay sa laman. At panghuli po, kapag hinahangad po natin yung kalooban ng Ama tulad ni Jesus, kailangan nating magtiwala sa Diyos sa lahat ng bagay. Magtiwala sa Kanya sa lahat ng bagay. Mga kapatid, darating po ang pagsubok. Darating po ang hindi komportableng sitwasyon. May mga pagkakataon tayo po ay makakadanas ng paghihirap. Pero tandaan po natin ito. Binayaran na po ito ni Jesus. At binigyan po tayo ng Panginoong Jesus ng grasya, ng kalakasan, at ng sapat na kagalakan para po mapagdaanan natin ito, magawa po ang kalooban ng Diyos, ng Ama, at matapos po ito. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon para simulan lang po yung kanyang kalooban. Tinawag din po tayo niya para tapusin ito sa pamamagitan po ng partnership po natin sa kanyang banal na Espiritu. Kaya ang kailangan natin, again, magtiwala sa Kanya, kahit sa gitna ng panghihina, pagkatalo, at sa panahong tila wala nang natitira, hayaan natin siya yung mamuno at patuloy tayong magtitiwala sa Kanya. Kapatid, baka ikaw ay nakikinig sa oras na to at nagtatanong, Panginoon, ano po ba ang plano mo para sa akin? Well, gayahin po natin si Jesus. Siya po yung perfect example natin. Siya po yung ating role model when it comes to doing the will of the Father. Malalaman lang po natin at malalakaran kung number 1, susuko natin ang ating buong kalooban sa Diyos. No? Kakaroon tayo ng buong pagsuko sa Kanyang kalooban. Number 2, kung tayo po ay mamamatay sa sarili natin at mabubuhay tayo para kay Kristo, hahayaan po natin siyang mabuhay sa atin. At number 3, magtitiwala tayo sa Kanya sa lahat ng bagay. Tayo pong lahat ay pumikit, tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat po sapagkat ito pong season na ito, tinuturuan niyo po kami na patuloy na magtiwala sa inyo. Lord, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na kami po ay lumihis ng landas, na kami po ay patuloy na nagtiwala sa sarili naming kalooban. And Lord, nasaktan po namin ang aming puso. God, kami po ay humihingi ng tawad sa iyo, nagpapaayos, Panginoon, nagpapahugas. And Holy Spirit, Lord, we commit to you our all. Hayaan niyo po na sa anumang klaseng pagsubok o paghihirap, kami po ay patuloy na titingin sa iyo, huhugot ng kalakasan, sapagkat ang inyo pong kagalakan ay nag-uumapaw. Ang inyo pong pagkalakasan, Lord, ay laging sapat para sa aming lahat. Lord, itinataas ko po ang bawat anak nyo sa oras na ito, sa mga nanonood, maging sa mga hindi pa nakapanood, O God. Lord, sa buong mundo, hayaan nyo po, magkaroon po, Lord, ng kalakasan, katagumpayan, ang mga anak nyo na patuloy sa paglilingkod sa iyo sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng kakulangan, patuloy na tumitingin sa iyo, patuloy na buong lakas, na nagsasabing, Lord, ang aming buhay sa iyong kamay namin pinagkakatiwala. Salamat po sa iyo pong lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. We hope na kayo po ay napagpala dito sa 7 last words na na-share
ng ating mga tagapagsalita, no? Well, we want to invite you sa Sunday. Tayo po ay merong Resurrection Sunday. Pag-uusapan natin yung kapangyarihan, no, na naiparanas ni Jesus. Ano ba yung kahalagahan ng resurrection, ng kanyang pagkabuhay uli? Ano yung importansya nito sa atin bilang mga mananampalataya, bilang kanyang mga anak? Bakit ito importante? So we want to invite you, if you don't have a church family yet, kung wala ka pang church family, we want to invite you over. Tayo po, no, sa Church of Blessed Kamanava, ang ating location every Sunday, 9:30 in the morning. Tayo po ay nasa Grand's Commercial Center, no? Grand's Commercial Center. Mula po sa Monumento Circle, mga 2 minutes walk lang, nandun ka na papasok po sa MacArthur Highway, nandun ka na sa Grand's Commercial Center, pupunta ka sa 4th floor or sa level D, at nandun po yung mga ushers natin para po i-guide kayo. Kami po ay excited to have you, and patuloy po ang dalangin namin, patuloy po mag-uumapaw yung mga salita na natutunan natin for the past days, yung mga sakripisyong ginawa ni Lord Jesus, at yung kapangyarihan na nai-offer na sa atin at tatanggapin nating patuloy sa buong buhay natin. God bless everyone! See you on Sunday. Di ko ipagpapalit ang pagbunot mo sa buhay ko ng tinik. Kung dito ko lang mararanasan ikaw, hango man sa putikan, ako'y nilinis mo at dinamitan at hiningahan ng bagong buhay, at ito lamang ang simula. Pagkat bawat araw ako'y binabago, bawat hakbang inaakay mo, tinuturuang mag-isip, magpakumbaba, pinapalaki ang pananampalataya. Okay, tamis ang magmahal ng ganito, Jesus aking Diyos, sintang inirog, handa nang mamatay, ikaw lang ang mabuhay. Salamat o Kristo, minahal mo ko. Di ko ipagpapalit ang pagbunot mo sa buhay ko ng tinik. Kung dito ko lang mararanasan ikaw, hango man sa putikan, ako'y nilinis mo at dinamitan at